Welcome back at kasama natin ngayon the most daring kapamilya star at bida ng I Love You Goodbye, Miss Angelica Panganiban. Hi! Good afternoon! Hi, welcome to Entertainment Live. Natawa naman ako sa daring. Diba, the most daring kapamilya star, ang lupet. Para ito, welcome sa ating He Said, She Said Special Edition. Special dahil sa bawat tanong, merong special na taong sasagot din sa tanong. At titignan natin kung magja-jive ang inyong mga kasagutan. Are you ready? Nalaman na. Okay! Okay, the first issue. Angelica, kinatatakutan ka daw kapag bad mood ka. Nakakatawa naman yun. Totoo. She said? Feeling ko, totoo. Kasi tumatahimik yung mga tao sa paligid ko. Sumusungit ka ba? Tahimik ka ba? Parehas. Minsan, usually tahimik muna, tapos tsaka lang siguro mag-iinit yung ulo ko. Pero nangyayari lang yun kasi nga, sobra akong hands-on pagdating sa trabaho. Gusto ko maayos lahat. Gusto ko nakikooperate lahat. Yung parang, kasi pag nagtatrabaho ako all out, so gusto ko maramdaman yun sa mga taong katrabaho ko, sa staff, sa lahat ng tao sa mga katrabaho ko. So, pag kami nakikita akong palpak, tas sunod-sunod, dun medyo umiinit yung ulo ko. At penge sabaw. Penge sabaw, pag may sakit ka sa ako. set, yes. At ang reply? Oo naman, kahit sino naman eh. Pero si Angelica kasi totoong tao siya na pag bad mood siya, talaga mararamdaman mo. At blessed ako na ako lang yung sinabi niya sa akin na pag bad mood siya, nakakalapit sa kanya. At pag lumapit na ako, ang good mood niya yan, tatawa na yan. Kasi alam ko kung ano yung ugali niya kasi bata pa lang, magkasama na kami. Medyo feeling siya. Siya lang nakakalapit sa'yo pag bad mood ka. Niya doon. Oo, ngayon susungitan ko na siya. Okay, alam na niya. Our second issue, ito, parang halata ito. Angelica, shopping lang ang katapat kapag inaatake ng facial cramps. Ha? Pag sumusungit ka, nagiging bugnuting ka na. She said? Medyo. Kasi hindi ako kasi magastos na tao. Mas nag-enjoy ako dun sa yung mga tambayan ko talaga sa bookstores, yung mga gano'n, namimili ako ng mga ballpens. Yun na yun. Mas nagugustuhan pang mamili para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ko din alam at gano'n. Tapos kapag Ano klaseng ballpen? Hindi ko nga alam, tapos bili ako maraming lapis, siguro may saltik ako. No? Totoo yun. Tapos hindi ko alam, ang dami-daming post-it sa bahay. Pero pag nakikita ko, ba't ang dami? Ba't ang dami? Pero shopping, nagbabago agad ang mood mo. Oo, mabilis. Mabilis yung pag-switch ng emotions. Okay, we'll see. Ito naman ang he said. Naging pang-asar lang namin sa kanya na gumaling siya dahil doon. Sa chewing gum plus yung shopping. Kasi yung nasa Malaysia kami noon, kami tatlo ni na Derek, inatake siya. May tendencing pulikatin yung mukha niya, pati yung kamay, nakaganyan yung kamay. Tapos yung mukha niya ganyan lang. Hindi ako makahanap. So naghahanap kaming ospital o kaya clinic, bumili siyang chewing gum. Pinila namin siya yung chewing gum. Tapos habang nag-chewing gum, naghahanap kami ng clinic. Biglang dahan-dahan nawawala. Tapos may nakita kaming isang store na bilihan na gusto namin doon sa Malaysia. Pumasok kami roon, nagpabili, and then parang gumaling siya. Doon talaga siya na biglang, ito pala yung sagot sa ano mo. Nakalimutan na natin pumuntang ospital eh. In fairness, madaldal si Joros. At saka naintindihan ko yung explanation niya sa puro ano. Puro ano lang. Nakita kami nung ano. Joros, hidden nga pala sa bangs mo. Buti tayo siya pakita. Ito, chewing gum lang ang katapat ng iyong kasungitan ng bad mood? Hindi, nagkasakit kasi ako noon kasi may ko, diba? So, nagpa-palpitate ako. And then, nangyayari na, parang nauubusan ng oxygen yung So, tumitigas yung mukha ko talaga, ang tigas na gano'n. So, hindi ka lang bad mood talaga? May nangyayari talaga May nangyayari physically? talaga sa akin, sa Malaysia yon. Tapos, naglalakad kami, ang tigas nun pa ako talaga. Tapos, naghahanap kami ng clinic tsaka ng ospital. Hindi kami maintindihan ng mga tao. So, silang dalawa na frustrate na. And then, nakita kami, sabi nila, inom kang tubig, ganyan. Tapos, kumuha ako ng mga candy. Yun yung kinain ko. Tapos, maya-maya, nakakita nga kami, para kaming kakalakad namin, nakapunta kami sa area na puro mga pang-shopping nga. Tapos, bigla naman ako dinala ng mga paa ko. Okay na ako.
Afterwards? Oo. Nakahinga ka na, kumbaga. Okay. Ito, third issue. Angelica, matindi ka raw magselos sa mga babaeng nalilink kay Derek. She said, Hindi, mas nagsiselos ako sa mga lalaking nalilink sa kanya. grabe. Sino-sino ba yung mga yun? Pangalanan natin. Ikaw! Unang-una, si Derek ang tumatawag sa akin. Ako, nananahimik ako sa buhay ko. Happy ako. Siya yung tumatawag sa akin, tapos humihinga lang. Malinis ako dyan. Nag-worry ako sa kanila ni John Prats ngayon. Kasi mag-uusap sila parate, tapos nag-text si John sa kanya, sabi niya, tumawag ka, ganyan. O bakit? Sabi ni John, wala, na-miss lang kita. Tapos sabi naman ni Derek sa kanya, I miss you more. Sila ba yung Sabi type ko, na ba't ganon? Sa akin, hindi niya sinasabi yun. Sila ba yung type na dalawang lalaking nag-good night pa talaga sa isa't isa? Siya may mua? Oo, tapos may monthsary sila. Doon ako medyo nandiri ng konti, Yes. At eto naman ang he said. Si Angel? Oo, grabe. Matindi magselos yan. Lalo na pag yung mukha niya, naging ano na, pag nakita niyo na yung tiger look na mukha, yun na. Dapat tumakbo na yung mga babae nga kasi patay sila. Matindi siya magselos. Wala naman siya pagkisalosan kay Derek. Dahil si Derek naman, mahal na mahal siya. Bago lahat, hi Derek Wen, nanonood siya ngayon. Pero let me ask you, totoo, of course, sabi nga nila, universal leading man si Derek. He has worked with countless women. Eh, hindi ka ba talaga nagselos sa mga naging leading lady niya? Hindi. Proud na proud ako sa kanya. Ano ba, nire-record ko nga yung mga shows niya. #1 fan niya ako. And, Oh. And Di ba ba autograph ka pa rin sa kanya? Nakinikilig ako kasi ibang side niya yun eh. So, hindi ko siya nakikita sa totoong buhay na gano'n. Nakakatuwa. Pero ano Kasi yung sinasabi hindi ko siya ni nakikita Zandra bilang na tiger artista eh. look? Hindi ko din alam yun. Feeling ko nagpapanggap si Z na close kami. So hindi natin alam kung bakit kasama si Zandra doon sa VTR Hindi niya. kami close talaga. Yun yung totoo. Pera-pera lang. Oo, nagtataka din si Mariel. Okay, our next issue, to medyo gusto ko malaman ang sagot dito. Angelica, binasted mo raw si Jake Cuenca after 2 years kang ligawan. She said, Yes! 2 years. Oo. Si Jake ba Nagulat pa kayo. nasa kabila pa ba si Jake noon? Oo. Nandun pa siya. May we ask the reason why or medyo personal masyado kung bakit you decided na hindi or Siguro may mga tao lang talaga na, alam mo yun, may connection. And mas nag-work yung friendship sa aming dalawa. Mas happy kami pagka ganun. Tapos pag hinihiritan ka na ng mga pa-sweet, medyo naiilang ka. Parang tayo lang. sa bagay, pag nagsisweet ka sa akin, nailang ako. Correct. He said, Oo, 2 years. 2 years ako nandigo noong time na yun. Nung panahon na yun, sobrang ano ko kay Angelica, sobrang in love ako sa kanya. Kasi talagang one of a kind si Angelica eh. Siyempre hindi kami nagkatuluyan. So parang gano'n na rin, binasted niya ako. Hindi man kami nagkatuluyan. Pero ano ko, swerte ako na nakagain ako ng isang kaibigan tulad niya. yeah, di ba? And Jake is man enough to smile about it at tanggapin na you chose not to. Kasi naging maganda rin naman yung naging relationship namin nga bilang magkaibigan. And mas natuwa ako dun. Kasi feeling ko mas mag-work talaga yun para sa amin. Okay, ito maraming gustong malaman ang sagot mo dito. At exactly yung he said, she said. Angelica, gusto mo raw magpakasal at the age of 26. She said, Yes! yes? Feeling ko may mga babae talagang ganon na gusto ko pagdating ko ng gantong age, okay na ako. Wait, it's very impolite to ask a lady. Pero of course, just for verification, you are how young? 23. So in 3 years, kaya mo na nakikita ang sarili mo getting married and settling down. Siguro sa mga nangyayari sa akin ngayon, ang gaganda nung takbo nung trabaho ko, okay yung pamilya ko, okay kami ni Derek. Pero yung pinaka-importante doon,
ilang taon na ako sa industriya and ngayon ko nararamdaman yung importansya ko bilang artista. So, hindi ko alam kung gaano pa katagal ko ma-enjoy to, gaano kahaba pa yung kailangan kong marating para masabi ko sa sarili ko na okay na ako, nagawa ko na lahat. So, hindi ko alam pagdating ko ng 26 kung happy na ako or pagdating ko ng 26, marami pa akong gustong subukan. So, ideal age lang talaga. Oo, hindi ko rin alam pagdating ko ng 26 kung may magpo-propose sa akin. We'll find out. Ito na. Yes. Ang he said. Gusto niya na pero hindi pa siya ready. So, hinihintay na lang namin yung panahon kung kailan kami parehong ready. That's the ultimate gift I can give him. More than any car, more than 10 kuko or a bag. Gels! First of all, thank you for making my birthday this year one of the best birthdays I've ever had. But the gift that you gave me, getting all those people together and my family being there, that I could not exchange for any material objects.